Magandang tanghali po. This will be our advanced reading, March 16, Sunday. Daily reading 3207, 3208, 3209. Kukuha po tayo dito ng tatlo. Sa gusto pong mag-book ng full private reading at mga rituals, lalong-lalo na patungkol sa usaping pag-ibig, message po kayo. Okay? Una, mystic. Ito yung mga taong may kulang, barang, sumpa at gayuma. Pangalawa, regeneration. And pangatlo, revealer of truth. Nako, matindi. Okay. So, dito, sa bagay na ito, kung kayo yung tipo ng tao na nakaramdam ng kakaiba, yung sunod-sunod yung kamalasan nyo sa pera, sunod-sunod yung kamalasan sa kalusugan, sa relasyon, sa mga anak ninyo, sa relatives ninyo, sa family members ninyo, yung mga palaging nag-aaway, palaging nagsusumbatan, nagsisigawan, yung hindi kayo magkasundo. Alam nyo ba na may ritual na kapag ginawa yan, tuloy-tuloy ang away, tuloy-tuloy yung sumbatan, tuloy-tuloy yung hanggang sa magkawatak-watak kayo at mawala yung angkan ninyo sa buong mundo. Ganon po yun. So ngayon, yung pangalawang card dito is regeneration. Kung tatanggalin ninyo yung lahat ng kamalasan dito at kaya itong mabago at matanggal, lalabas ang katotohanan kung sino yung may gawa. Kasi hindi natin maiiwasan merong mga rivalry sa angkan, sa trabaho, kahit sa pagmamahalan. So, kung kayo yung tao na sa umpisa ang ganda naman ng relasyon ninyo, magtataka kayo bakit bigla siyang nagbago, ugali niya ba nagbago, yung pakikitungo nagbago, huwag nyo agad isipin na may iba. Dahil yung iba naman, wala talaga silang ginawa, pero may mga tao na sadyang sinisiraan or sisiraan kayo sa pamamagitan ng ritual ng paninira. So, kapag yan inihasik intentionally sa buong pamilya, lahat kayo dyan magkakagulo. Lahat kayo mag-aaway, mamalasin sa buhay, sa pera, sa trabaho, at kahit sa relasyon ng bawat isa. Ganon din sa trabaho. Kaya nga minsan, kung naaalala ninyo, may mga tao na, di ba, magtatanong na, o magtataka ka, bakit ang bigat ng energy ng bahay na ito? Bakit ang bigat ng energy ng taong ito? Dahil yung mga taong ganyan, minsan hindi nila alam na nakadikit na sa katawan nila, nandyan na sa bahay nila, nandyan na sa pagkatao nila. Dahil may mga taong nagtanim ng ganong klaseng ritual kapag hindi ka nila gusto. So, kapag sinabi kong nagtanim, ibig sabihin, nilagay yun sa pagkain, palipad hangin, sa inumin, sa damit, sa kung ano yung meron na makikita nila na ginagamit ninyo araw-araw. So, yun na yun. So, kung kayo yung tipo ng tao na merong problema sa mga ganito, yung parang ang alam mo, yung parang ang bigat-bigat na ng pasok ng pera, lubog ka sa utang, di mo mabayaran. Dati naman, kaya mong bayaran, kaya mong i-cope up. Tapos, dumagdag pa yung problema mo sa relasyon mo, nagkasakit pa yung anak mo, nagkaroon pa ng problema yung magulang mo, manugang mo, kapatid mo, bayaw mo. Ganon din sila, minalas din sila, inaalat din sila. Iparitual nyo agad-agad dahil lalabas ang katotohanan kung sino yung may gawa. At kung sakaling malaman ninyo kung sino yung may gawa, wala tayong ibang gagawin, kundi ibalik lang sa kanila. Ganun lang po yun. So, kung magtatanong kayo kung may balik yan sa inyo, wala. Kasi kapag kayo yung ginawa ng masama, wala. Ibabalik natin yun sa gumawa. Yung gumawa, ang malaki ang problema. Maliban na lang, kung yung ginawa nila sa inyo is barang, kulam, sumpa at gayuma. Kasi kung ganon, ibig sabihin, maraming proseso. Tatanggalin mo,
aayusin mo, gagamutin mo, ganun. Daming process. Pero sa ngayon, ini-encourage ko sa inyong lahat, kung meron kayong ganyan sa buhay, yung parang mabigat na energy, mabigat ang pasok ng pera, mabigat ang loob ng tao sa'yo, ang daming ayaw sa'yo, ang daming kamalasan, tapos nandun pa yung nagbibisyo yung asawa mo, nagbibisyo yung anak mo, kapatid mo, ipatanggal mo para isahan lang. Alam mo yung kasi kapag inilihis mo yung mahal mo sa bisyo niya. Halimbawa, lasinggero, sugarol. Iniritual mo. Pag yan na ritual at gumaling at hindi na nagbisyo, hindi na nagsugal, magbabago yan at magkakaroon ng focus ulit sa buhay niya. Ganon din yung mga anak, magbabago din at magpo-focus sa pag-aaral nila. Nang hindi na talaga sila madala ng mga bad influence ng mga barkada. So, siyempre, wala namang magulang na ayaw na gustong mapahamak yung anak nila, di ba? So, mas mainam habang maaga pa, iparitual mo, kaysa antayin mo pang mawala ang anak mo bago mo ipahanap. Dahil baka pagsisisihan mo na hindi mo siya pinaritual nung nasa tabi mo pa. Pinaritual mo nung nawala na. Di ba? So, ito po yung daily episode natin. Panoorin nyo yung special episode at titignan natin kung ano yung sasabihin ng mga spirit guides dito sa lalabas na katotohanan. Maraming salamat po.